Alagang Amoso. Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Ang programang para sa mga Filipino seafarers at kanilang pamilya. Maghahatid ng impormasyon, magbibigay ng inspirasyon, at tatalakay sa kanilang mga sitwasyon, kalagayan at iba pang mga pangangailangan. Alagang Amoso. Kasama si Camille Simbulan dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko. Magandang araw at welcome po muli dito sa Alagang Amosup, ang serbisyo publiko sa radyong hatid ng The Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines o Amosup at ng Radyo Pilipinas World Service. Sa programang ito ay pinag-uusapan natin ng iba't ibang programs and welfare services ng Amosup para sa mga membro at dependents ng ating union. At tinatalakay din natin ang mga napapanahong issue tungkol sa mga karapatan at kapakanan ng mga magigiting nating Filipino seafarers or sea-based OFWs. Sa ngalan ng ating program host na si Ms. Camille Simbulan, ako po si Lara San Juan. Ang Alagang Amosup ay napapakinggan din po sa flagship station ng PBS, BBS Radio Pilipinas Radio Publico 738 kHz sa pangunguna naman ni RP1 Manila Station Manager Mr. Alan Alanigue. Tuwing linggo, alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi. Special shoutout po sa mga miyembro ng Amosup at sa lahat ng mga Pilipinong mandaragat sa iba't ibang panig ng mundo na nakatutok sa atin. Walang maiiwan, kasama nyo kahit saan dahil pamilya tayo dito. Alagang Amoso. Dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko. Ayan po, so noong nakaraang linggo, isang karalangalan para sa atin na makasamang live sa ating studio sina Marina Administrator, Ms. Sonia B. Malaluan at Mr. Luisito U. de los Santos, Director 2 ng Planning and Policy Service ng Marina. Muli maraming salamat po sa pag-unlak ng ating imbitasyon dito sa Alagang Amosup. So ngayon po, ang ating topic ay navigating health and well-being for women in maritime. Dahil ngayong Marso, ipinagdiriwang natin ang Women's Month at sa ating espesyal na programa ngayon, pag-uusapan natin ang napakalagang paksa at kalusugan sa maritime, kapakanan ng mga kababaihang nasa maritime industry. Kaya kasama natin ngayong araw ang isang eksperto sa larangan ng medisina. Siya rin po ay isa sa mga pamilya po sila ng mga seafarers po, no? So, maya po, Doktora, batian niyo po yung ating Alright. So, siya ay resident doctor sa ilalim ng Department of Family and Community Medicine ng Amosup Seamen's Hospital. Let us all welcome Dr. Maria Angela Rose Supremo. Welcome po, Doktora, sa Alagang Amosup. Magandang araw, Miss Lara. And sa ating mga tagapakinig, ako po si Dr. Maria Angelica Rose Supremo or Mars for short. Kay Dr. Mars. So, yun po para sa kaalaman po ng ating tagapakinig, ang father po ni Dr. Supremo ay isa pong seafarer din. Yes, ma'am. At 20 years na pong seafarer. So, batiin po natin si... Hello. Hello, Daddy. And also, my brother is a graduate of MAAP. Wow! So, talagang Amoso family. Amoso family. So, simulan na po natin ang ating interview, Doktora. Simulan po natin sa kahulugan mismo ng women's health. Ano po ba ito, Doc? At bakit mahalaga itong pag-usapan para sa mga kababaihan sa maritime industry? Alam na po natin na iba ang needs ng mga kababaihan sa usapin ng kalusugan gaya ng buwan ng menstruation, mga health issues gaya ng PCOS, parang medyo uso po siya ngayon, no? Marami rin po akong mga kakilala na mayroon po nito at iba pang health issues po. Yes, Miss Lara. So, pag sinabi nating women's health, ang una nating naiisip is yung mga sakit kaagad associated sa reproductive system ng mga kababaihan. But actually, WHO defines women health to involve not only the physical health, hindi lang kung ano yung nararamdaman natin, pero kasama rin yung mental, yung social, yung emotional aspect ng ating health. And for our conversation for today, magfo-focus tayo sa physical health ng mga kababaihan. Isa rin iniisip natin pag sinabing women's health is, or sexual health in general, is
tuon lang ito sa mga nagbubuntis. But actually, reproductive health or sexual health also involves yun yung mga adolescents natin, yung mga nasa childbearing age, at saka yung mga menopause na natin. So, lahat involved doon sa women's health. And hindi lang din ito nakatuon doon sa mga sakit, gaya ng nabanggit ko. Kasama na rin dito yung prevention, yung screening ng mga sakit na pwedeng related sa sexual health din natin. So, maganda po. So, marami po tayong mapag-uusapan ngayon po, no? So, dumako naman po tayo sa maraming haka-haka, maling paniniwala, myths, misconceptions, at kung tawagin po natin ngayon ay mga fake news. Naku, usong-uso po yan, no? Pero ngayon po, about naman po ito sa sexual health. At to be clear po, no, hindi lang ito para sa mga kababaihan, kundi para sa anuman pong kasarian. Ano pong ilan sa mga ito at anong tamang impormasyon po tungkol dito, Doktora? Sige. So, right now, ang focus natin is more of yung sexually transmitted infections, no? Yung mga sakit na maaaring makuha sa pakikipagtalik. So, isang common na misconception dito is mahahawa ka lang kapag halimbawa may simptomas yung ating naging partner. Actually, marami tayong mga sakit na pwedeng nag-e-exist sa isang tao na wala siyang apparent symptom. Wala kang makikita, walang rashes, walang mga tulo, discharge na makikita, pero maaaring merong infection na yung person na ito. Okay? Isa pang misconception is that kapag gumamit ng pills, contraceptives like OCPs, mga pills ay protektado tayo against other sexually transmitted infections. Pero ang pills ay para po more of doon sa pag-regulate ng ating mga hormones. So kahit naka-pills tayo, hindi po yun barrier para makakuha ng mga infection po natin. Meron ding ibang mga misconception tulad ng mga withdrawal method, nakaka-prevent ng STI or if wala namang penetration na naganap during sexual intercourse. The mere act po ng sex, pwede rin po tayo makakuha ng sexually transmitted infections na i-discuss natin maya-maya, pag-uusapan natin maya-maya. And ang pinaka-last is yung marami ang naiisip na kapag sinabi nating STI or sexually transmitted infection, ito ay confined lang sa mga promiscuous or yung mga maraming sexual partners. Lahat tayo ay may risk na magkaroon ng sexually transmitted infection kapag ang ating partner ay meron. And sila rin, may risk din sila magkaroon ng sexually transmitted infection kung halimbawa nagkaroon sila ng partner na infected. So, important talaga na ma-address natin itong mga misconceptions and mas mapabuti natin yung awareness natin pagdating sa mga ganitong usapan. Thank you, Doktora. So, isa po sa mga narinig din po natin is yung paggamit daw po contraception dahil may mga kababayan din po tayo na parang very traditional po sila, no? So, hindi po sila gumagamit ng mga contraception. So, meron din paniniwala na nagdudulot ito ng masamang epekto sa katawan. Ano po yung masasabi po natin or paano po natin sila i-educate po doon? Okay, so pinakauna, marami tayong types of contraception. Yung nababanggit natin mga pills, isa lang yung uri ng contraception. Yung isa is yung condom. Tingin ko ang isa sa mga kailangan nating i-emphasize is yung nandiyan na sa behavior natin ngayon, nakikita natin sa behavior ng ating mga nasa tilipunan na may mga tao na nag-engage with sexual activities. And isa sa mga nagiging barrier natin kung bakit hindi na poprotektahan itong mga tao to, hindi lang naman wag nating silang ituring na iba. So may mga kaibigan, kapamilya tayo na nag-engage sa sexual practices. And kaya na kakaroon ng barrier sa paggamit ito is dahil nagiging tabu yung usapan. Okay? Isa sa mga pinopromote natin na paggamit na contraception, isang form of contraception is yung condom. Okay, later discuss din natin kung paano ba yung tama na paggamit ng condom. Ano yung mga pwede niyang maiwasan ng mga sakit. Sige po. So, isa nga rin po, Doktora, no, mahalagang usapin, nabanggit po ninyo ang sexually transmitted infections or STI. So, maganda pong maipaliwanag po nating mabuti to, no, para sa ating mga tagapakinig at sa ating mga nanonood po sa atin ngayon. Ano po ba ang pinakakaraniwang STI at paano po ito maiiwasan? Okay. So again, STI, sexually transmitted infection, ito yung mga sakit o infection na maaaring makuha sa pakikipagtalik. Okay, yung mga common na mga sakit, siguro na familiar tayo na naririnig natin is yung sinasabing tulo, warts, at saka HIV. So siguro doon natin paikutin yung pag-uusap natin ngayong hapon. Okay? Maraming iba't iba ding causes ng itong mga STIs natin. May mga bacteria, may mga viruses, and may kanya-kanyang gamot.
anong mga simptomas? Minsan wala. Pwedeng may infection pero walang presentation, walang symptoms na nakikita. Okay? For example, doon sa tulo muna, pag-usapan natin yung tulo. So, ang nagkakos ng tulo ay dalawang bacteria. Pwedeng, marami sila, pero yung pinaka-common is yung gonorrhea and chlamydia. Dalawang bacteria, madalas magkasama sila. So, pag ginagamot natin sila sabay. Sa lalaki, oo, nakikita natin yun na yung tulo, as in literal na may discharge kasi may tumutulo sa are. Pero minsan, sa mga kababaihan, wala tayong nakikitang simptomas. Minsan nagpe-present ng discharge, minsan may nagre-report na nag-iiba yung kulay ng kanilang discharge, pero hindi lahat may ganitong presentation. May iba rin na ang STI nila ay pwedeng nasa lalamunan, if other acts of other sexual acts yung ginagawa, pwede rin yun. Okay? Isang form pa ng STI ay tinatawag nating syphilis. So, syphilis, may mga stages din yan. Pwedeng mag-present na parang sugat or palto sa ari. Then, later on, mawawala. Then, yung second stage, magpe-present ng parang rashes. Then, kusa rin yung mawawala. And finally, then yung third stage, yung latent stage kung tawagin, wala yung symptoms. Then, before yun mag-progress sa tertiary syphilis kung saan yung infection pwedeng kumalat sa other parts ng katawan. Genital warts, isa ring common na STI kung naririnig natin, no? Yung tinatawag nating HPV or human papilloma virus. So, marami tayong strains ng HPV. May iba nagkakos siya ng genital warts or parang kulugo. Pwedeng doon sa are, pwedeng sa may putan na area din, pwedeng magkaroon ng mga ganito. I think kailangan kong i-emphasize dito is yung pagiging open natin, no? So, sa culture natin, medyo taboo talaga pag-usapan yung mga ganitong bagay. Pero we have to face the reality na ito yung mga kinakaharap natin. Hindi lang ng mga kababaihan, kundi ng lahat ng tao na mga kailangan yung awareness. Kasi important na maging aware muna tayo na may mga ganitong bagay na nag-e-exist before natin ma-address yung solution. And yung isa, yung mas common siguro naririnig ng lahat is yung HIV or Human Immunodeficiency Virus. So, ang cause nito is virus. Nakukuha siya sa pakikipagtalik, pwede lang siya makuha bloodborne. So, if halimbawa ang isang magulang or isang nanay ay infected, pwede niya itong mai-transmit sa kanilang mga anak. Kaya, part ng ginagawang move to prevent yung transmission is screening ng HIV among pregnant women. So, isa na rin yun sa mga ginagawa natin. Okay? HIV screening is not mandatory but encouraged na matest sila para ma-prevent natin yung ganitong pagpasa ng sakit. Ayan. Okay po. So, actually, marami-rami po siya. And tama po kayo, doktora, no na. Kasi hindi nga siya napag-uusapan. So, yun nga, maaaring nahihiya sila. And also, nahihiya sila magpa-test. Dahil nga, parang pag nalaman, parang mahihiya sila na malaman ng mga kaibigan, kamag-anak. But, that's why, mahalaga din po itong pag-usapan tong topic na to, na parang ito educate po sila na magpa-test po kayo at may mga, sige, pag-usapan po natin mamaya. Okay, dumako naman po tayo, no, sa ligtas at responsableng sexual practices. So, prevention is better than cure. Di ba po, doktora? Very common, pero talagang kailangan po natin gawin to, no? Prevention is better than cure. So, ganitong usapin. Mahalaga ang kaalaman po ng lahat sa safe sexual practices. Ano po ang inyong mapapayo sa ating mga tagapakinig? Okay, first yung meron tayong mnemonic na A, B, C, D, E. A for abstinence. So, hindi tayo makakakuha ng infection kung halimbawa walang pagtatalik na nangyayari. B is be faithful. So, di ba nga, sexually transmitted. So, makukuha mo yan sa pakikipagtalik kapag nakagkaroon ka ng isang partner. Kung halimbawa, dumadami ang ating mga nagiging partners, mas tumataas yung risk magkaroon ng infection na makuha natin sa iba. C is correct and consistent use of condoms. Okay, so ang condoms ay hindi lang form of contraception para hindi mabuntis. Ang condom ay isa ring pananggalang para hindi tayo makakuha ng infection. Okay? Consistent and correct use, meaning kung halimbawa hindi ganun kadalas yung paggamit natin ng condom, meron pa ring risk na magkaroon tayo ng infection. D is to avoid drugs and alcohol. Okay? Not necessarily na ang drugs at alcohol ay magkakos ng infection, pero more of kapag tayo ay intoxicated, nakainom, nawawala or nagkakaroon tayo ng disinhibition and nawawala tayo sa tamang pag-iisip paminsan kapag masobrahan. So, baka doon magkaroon ng mga times na hindi makagamit ng condom, magkaroon ng other partners na hindi sinasadya.
And lastly is education and awareness. Gaya na nabanggit ko kanina, kung hindi natin alam or hindi natin pinag-uusapan yung mga gantong topic, mas ma-decrease yung chances natin na malaman or matutunan kung ano yung mga nararamdaman natin, and makakakos yun ng delay sa screening and even screening and management if ever magkaroon ng isang infection. Okay, banggitin naman po natin, Doktora, yung if ever po, no, since nabanggit po natin yung mga sakit. So, ano po ba yung cure ngayon? May cure na po ba yan? Or paano po ba? Libre po ba siya? Yes. So, if halimbawa, tayo ay nakakaramdam ng mga sakit, ang AMUSUP po natin ay nag-o-offer ng mga services, kaya natin gamutin yung mga sakit. Although, siguro doon tayo sa mga common na bagnitin ulit natin yung HIV. Okay? HIV, very common na siya right now. And merong gamot, yes. Although yung gamot natin right now is hindi pa kaya pumatay ng virus, pero kaya niyang isuppress, meaning kaya niya pababain yung level ng virus ng katawan para hindi na nito aatakihin yung immune system natin. So, available yung gamot natin. Ang kailangan na lang is ma-detect natin yung mga pasyente natin or yung mga kababaihan natin na nangangailangan ng screening. So, doon naman tayo sa screening. So, paano natin maiiwasan? Dagdag ko na rin sa prevention. Number 1 is yung vaccination. So, meron tayong mga vaccines that would help to prevent yung ating mga sexually transmitted infection. Yung pinakauna is yung HPV na nabanggit ko kanina, or human papilloma virus. Okay? HPV, marami tong strains. Yung iba nagkakos ng genital warts, yung iba naman nagkakos ng cervical cancer. Okay? Recently na lang natin naririnig tungkol sa HPV, and ideally sana binibigay ito before maging sexually active ang isang tao, before pa niya makuha yung mga strains. Okay? So, ang recommendation po talaga, ang HPV ay binibigay sa mga kabataan 9-year-old to 14-year-old. Sa ibang bansa, ganito yung guidelines natin. Pero up to 26 years old, ina-advise natin. Kasi gusto natin, before pa makuha yung infection, is na-vaccinate na sila, na-treat na sila. Other na mga vaccines na pwede rin is hepatitis B. So, HEPA kasi, or hepatitis, may 5 types yan. Yung Hepa B is isang form ng hepatitis na pwedeng makuha, sexually transmitted, or pwede rin through blood. Okay? So, paano mape-prevent? Hepatitis B vaccine. Nung kabataan natin, nabigyan na tayo na pero eventually yung iba nag-wane down yung kanilang immunity or yung level ng ng immune level na laban doon sa infection. So pwede tayong magpa-booster ng hepatitis B. Sa screening naman, is number 1 is yung sa mga kababaihan, I would encourage yung pap smear. Every 3 years ang ina-advise natin na pag-undergo ng pap smear. So, pap smear po ay isang test kung saan tinitignan yung cervix and tinetest if it is at risk for developing cervical cancer. Other test is yung mga HIV testing, and ito gusto ko lang i-promote, to HIV testing is free. HIV testing is widely available sa iba't ibang mga private and government na institutions. Sa AMUSUP Siemens. Yes, meron din po tayo sa AMUSUP Siemens Hospital na HIV testing. Okay? Hindi kailangan na may nararamdaman ka na before magpa-test. So, screening, ginagawa natin ang screening sa mga healthy population. Kasi gusto nga natin, before mo pa ma-develop yung sakit or before pa humantong sa malalang sakit, nakakatch na natin yung sakit na ito. Doktora, libre din po ba ang pap smear sa ating Siemens Hospital? Yes, ma'am. Libre din po ang pap smear sa atin. Available din ano po siya. Ano po yung advice niyo, Doktora? Tuwing kailan po ba siya dapat? Annual po ba yan? Kahit every 3 years, pwede natin pagawa ang pap smear. Ayan po. So, sa ating mga members and dependents ng AMUSUP, libre po ang pap smear. So, as advice po ni Doktora, maganda po na magpa-pap smear po every 3 years. Yes. So, usually, anong age po ba ang start ng... Once sexually active po. Once sexually active. So, ayan. And also, HIV test, maganda po na malaman na libre din po sa ating Siemens Hospital ang HIV testing. So, apart dito, Doktora, may ba kayong makashare in like case study or in general na parang kasalukuyan pong like tinitreat niyo po na mga meron pong HIV or STIs. Okay. So, STIs, or lessons learned po from their experience, parang ganun po. I guess siguro ito challenge sa kababaihan in relation sa Women's Month, no. Isa sa mga nakikita nating barrier is that yung pagiging babae kasi ina-associate natin sa pagiging faithful, sa pagiging
parang very conservative yung outlook natin sa mga babae. And yun yung isa sa mga barrier kung bakit hindi sila nagsisik ng help. Pag nagkakaroon ng napapansin sila mga discharge or rashes sa kanilang are, hindi, very hesitant sila magpa-check. Lalo na HIV testing, hindi sila nakakapagpa-check right away. Pap smear, I guess kulang din yung knowledge about pap smear. Ang iniisip ng iba, pinapagawa lang ang pap smear pag pa-menopause ka na. Pero actually, once sexually active, pwede mo na siyang ipagawa. So, very important pa rin yung awareness doon sa mga yung mga pwede nating gawin to protect ourselves against doon sa ating mga sakit na pwedeng makuha. Okay, so, yun, Doktor, so, bago po tayo magtapos, baka may marami po kayong mga huling mensahe sa ating mga seafarers or parang maging baon nila, no, sa mga matututunan po tungkol dito sa ating topic ngayong araw. Sige. So, gaya na nabagit ko kanina, prevention is better than cure. And before that, syempre, education and awareness. So, gusto natin na maging ma-normalize yung mga ganitong usapin, na mawala yung pagiging tabu pagdating sa mga topics na sex, HIV, infections, other STIs. Again, sexual health doesn't only involve yung mga buntis, yung mga sexually active. Even before maging sexually active, involved na dyan ang sexual health. And gusto natin ma-promote yon. O nga, Doktor, hindi lang ako medyo maalam tungkol dun sa bill na yun or pinapasa. Di ba parang may sex education na parang pinapasa ngayon sa reproductive meron health. po ba kayong details about dun? Or ano po ba yung tamang edad na kailangan mayroon na pong ganoong di ba nga gusto natin ma-promote yung prevention. So, doon sa reproductive health natin, gusto natin na doon pa lang sa school level, so sa yung mga grade students pa lang natin, aware na sila tungkol sa mga yung mga complications regarding sexually transmitted infections. Ito share ko lang, no. So, doon sa clinic namin, inaaral din kasi namin yung kung kailan nagiging sexually active yung isang pasyente, kung kailan din siya nag-start ng condom use. And dito sa Philippines, mayroon tayong 1 year na condom lag kung tawagin. Meaning, nagiging sexually active ang mga tao, ang mga Pinoy, 1 year before pa nila matutunan na, ay, meron palang condom, ay, meron pala ako, at risk pala ako sa mga sexually transmitted infection. So, ito na yung realidad natin ngayon. So, paano natin ma-address? Isa sa mga solusyon is education pa rin. Yes. So, doon pa lang, before pa sila maging sexually active, maging aware na sila tungkol sa mga ganitong bagay. So, doon papasok, Doktora, yung mga teenage pregnancy or yung maaga pong nabubuntis. Dahil parang 1 year bago nila malaman, pwede palang gumamit ng Condom, yes. Ayun, nabuntis na sila. May anak na sila before nila matutunan. Okay, so, ano po ba yung mga pwede po nating i-share sa ating mga listeners? Or pwedeng inapplicable po sa specifically sa seafarers? Sa seafarers. Ayan po, hello, ating mga members mga dyan. seafarers. Okay. Siguro yung isa is maraming natatakot din magpa-check because iniisip nila na once na nagkaroon sila ng mga ganitong infection, baka hindi na sila makasakay. Yes. Yun, isa po yung malaking misconception or fake news. Okay? Gusto nating malaman na may sakit para ma-treat natin, para makapag-function well kapag sumakit sa barko. And even HIV, no, hindi siya bawal sa mga seafarers. HIV, ang gusto natin nga is makapaggamot sila para maging productive sila. Again, may gamot na tayo for HIV to suppress the infection. So, meaning, once suppress yung infection, walang umaatake sa katawan natin, parang good as healthy individual na walang infection na. Okay, so pwede rin po talagang magiging medically fit pa rin po sila. Yes, Kasi usually natatakot sila. Actually, ganito po yung usually parang naano po natin, no, na hindi pa sila nakapag medical, na-assume na nila na hindi sila magiging fit. Kaya po, hindi na po nila tinutuloy ang medical. So, parang sinasabihan na nila na hindi na po sila tutuloy sa seafaring because takot po sila na baka hindi po sila maging ma-clear Yes, po doon. So, hindi po pala ganoon, Doktora. Yes, ma'am. Gaya ng wait, meron kaming click. So, meron mga seafarers nakakasakay sila even though meron silang ongoing infections as long as with medications na. So, continuous lang po. And for din po, para sa awareness education po ng ating mga tagapakinig at mga nanonood po sa atin, for life na po ito, yung... Yes, right now, with regards sa HIV, no, right now, wala pa tayong gamot to kill the virus. So, yung gamot natin is to suppress. So, para siyang maintenance na papababain yung level ng infection. Pero for other sexually transmitted infections, gaya ng mga tulo, syphilis, nagagamot sila antibiotics, proper antibiotic use lang. So, wag tayong mahiya na magpakonsulta, magtanong if may mga nararamdaman.
Kapag naagapan po ito, usually ano po yung length ng paggamot, ng pag-take po ng antibiotic? Kapag gonorrhea, isang injection lang siya. For chlamydia, 7 days. Usually 7 days lang na treatment. Syphilis, depende sa stage niya. So, very manageable yung mga Manageable po. infections. Kailangan lang talagang ma-detect Detect. early on. So, yun po. So, dalawang klase siya. From bacteria or kung virus. Pag virus, dun po na for life na po yung Most of them, yes. most of them. So, doon po sa ating topic, ano po yung paano po natin siya i-advocate, doktora, sa ating mga tagapakinig? Yung itong, Again, sexual health, hindi lang to tungkol sa mga buntis, hindi lang siya tungkol sa mga may infection, sa mga sexually active. Lahat tayo involved sa sexual health o lahat tayo ay ay may sexual health na kailangan pangalagaan. So, education is very at the forefront. Kailangan nating mawala yung ating mga misconception, mawala yung ating mga negative prejudices tungkol sa usapin ng sexual health. And kung kasi tayo ay hindi natin pinag-uusapan itong issue, paano maa-address itong issue na ito? ayan ang doktora. Kaya inuulit-ulit po natin siya kasi we know na parang medyo conservative and traditional pa rin po ang ating bansa tungkol dito. But with proper education and awareness, like, of course, coming especially from professionals like you po, ating mga doktor, ating mga advocates for women's health, and actually in health po in general, hindi lang po sa mga kababaihan. And especially in seafaring din po kasi, alam naman po natin na it's a male-dominated industry. So, mag-iingat po sila sa shore leave. So, yun po. Any last message sa doktora or okay na po yung ano natin? Okay. If meron po tayong concerns, nahihiya po, open po ang ating hospital para po sa inyong mga concerns. And if halimbawa may mga gusto po kayo matutunan, kahit magtatanong lang, pwede po tayo lumapit sa ating mga health professional sa ating hospital. Ayan. So, kaya nandito po si doktora, pag nagpunta po kayo ng Amos of Siemens Hospital, isa po siya sa ating mga resident FAMED doctors doon. So, siya po mismo ang isa sa mga doktor natin na nagseservisyo po para sa ating mga dependents. So, ayan po. So, So, in continuation po dito sa ating pag-reach out sa ating union, meron din po tayong AMOSUP Contact Center. Telephone number +632-8527-8491 hanggang 98. At dahil medyo modern na po tayo ngayon, doktora, hindi na masyadong uso ang landline. Mobile po, maaari po kayong tumawag, Globe, +63945-795-5345. At sa smart naman po ay +639-2043-71496. At doktora, meron din po tayong telehealth, no, sa Amos of Siemens Hospital? Yes po. So, isa sa mga in-offer na services ngayon na ating Amos of Siemens Hospital ay yung telehealth. Kung may concerns tayo pero masyadong malayo o hindi kaya ng schedule natin na pumunta mismo sa hospital, pwede po natin i-message or i-email ang ating hospital para regarding your concerns. So, ang mga sumasagot din po ay mga doktor ng Siemens Hospital. Isa po itong way para mas mag-provide po sa inyo yung serbisyong medikal na mas convenient po sa inyo. So, ang email address po natin ay amosup.telehealth@gmail.com. Opo, and yan, thank you so much, doktora. And of course, for more updates po sa ating union, please like and follow our AMOSUP official Facebook page and AMOSUP official Facebook group. Mag-like na rin po kayo sa ating AMOSUP official YouTube channel, and para sa mas detalyadong impormasyon tungkol sa ating union, bubisita lamang po kayo sa www.amosup.org. Muli, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Salamat sa mga kasama natin sa Radio Pilipinas, Miss Susan Aison, Miley Jonela, J. Arevalo, Hiro Lucero, Henry Doblas, Erin Peñano at Jerome Toledo, at syempre sa ating ka-AMOSUP na si Miss Shane Lontok. Isang taus-pusong pasasalamat po sa ating espesyal na panauhin na si Dr. Maria Angelica Rose Supremo, hindi lamang sa kanyang oras, kundi sa kanyang patuloy na paglilingkod sa AMOSUP Siemens Hospital, Manila. Salamat po sa inyong dedikasyon at pagbibigay ng dekalidad na healthcare services sa ating mga miyembro at kanilang mga dependents. Sa ating mga tagapakinig, sana'y marami kayong natutunan sa ating episode ngayon. Pagbati rin mo muli sa lahat ng miyembro at dependents ng AMOSUP na siyang
inspirasyon ng lahat ng mga programa at serbisyo ng ating unyon. Atin din pong subaybayan ang programang Alagang Amusup sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko, 738 kHz tuwing linggo, alas 7 hanggat alas 7:30 ng gabi. Muli sa ngalan po ng ating program host na si Miss Camille Simbulan, ako po si Lara San Juan at ito po ang Alagang Amusup. All aboard sa talakayan! Palalimin pa ang inyong kaalaman. Alagang Amusup. Dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.